Napansin ninyo ba? Sa ating barangay, madalas may mga lola't lolo na lampas 70 taong gulang, pero malakas pa rin ang katawan, umaga pa rin nagwawalis ng bakuran, nagdidilig ng halaman, naglalakad papunta sa palengke, nagluluto, at nakikipagkwentuhan ng masigla. Kapag tinanong ang sikreto, ngingiti ang lolo o lola, wala naman, makakain lang at makatulog, huwag masyadong mataba o masyadong payat. Mukhang simple ang sagot pero talagang tumama sa malaking problema ng maraming nasa 65 hanggang 70 taong gulang. Ang timbang na angkop para hindi madaling magkasakit at mabuhay ng matagal. Maraming lola at lolo ngayon ay nahahati sa dalawang grupo. Ang isa ay tumataba habang tumatanda, lumalaki ang tiyan, ilang hakbang lang ay hingal na, mataas ang presyon, asukal sa dugo at kolesterol. Ang pangalawa naman ay mabilis pumayat, kaunti ang kinakain, nawawalan ng muscle, nanghihina, madaling mapagod at madaling madapa. At pareho silang may iisang alalahanin, hindi alam kung ang timbang nila ay mabuti o nakakasama sa pagtanda. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tanong na marami ang nagtatanong pero kakaunti ang nagsasabi ng malinaw. Ano ang tamang timbang para sa mga 62 hanggang 70 taong gulang para hindi madaling magkasakit at mabuhay ng matagal? At ang sorpresa dito ay hindi lahat ng payat ay mabuti at hindi rin lahat ng mataba ay malakas. Sa ganitong edad, kailangan ang timbang na sapat kasama ang sapat na lakas ng kalamnan. Sa madaling salita, hindi lang ang numero sa timbangan ang tinitingnan, kundi kung matatag pa ba ang katawan. Sinasabi ko muna para panatag ang inyong kalooban, hindi ako magbibigay ng eksaktong numero na lahat ay dapat 55 kilo o 60 kilo dahil iba-iba ang taas ng bawat isa. Ang isang lola na 1.6 metro ay iba sa lola na 1.47 metro. Ang lolo na dating mabigat ang trabaho ay iba sa lolo na nagtatrabaho sa opisina. Pero ipapakita ko sa inyo ang paraan para malaman ang tamang timbang sa simpleng paraan. Madaling gawin para malaman ninyo kung malapit kayo sa timbang na hindi nagpapasakit o papunta sa mapanganib na direksyon. Ngayon, sagutin ninyo ang maliit na tanong na ito. Ano ang pinakakinatatakutan ng mga matatanda? Marami ang sasabing cancer o stroke. Totoo, pero ang madalas at agad na nangyayari ay madapa, mabali ang buto, mahiga ng matagal, at magkaiba't ibang komplikasyon. At ang pagkadapa ay malapit na nauugnay sa timbang at lakas ng kalamnan. Ang masyadong mabigat ay mabigat ang dala ng tuhod, madaling masakit, madaling mawalan ng balanse. Ang masyadong payat naman ay mahina ang kalamnan, mabagal ang reaksyon, mahirap tumayo o umupo. Kaya ang timbang na hindi nagpapasakit ay ang tumutulong sa matatag na lakad, hindi masyadong mabigat sa joints, hindi masyadong pinapagod ang puso at baga, pero sapat pa rin ang kalamnan para mapanatili ang balanse. Isang simpleng paraan na maaari ninyong gawin agad sa bahay ay tingnan ang circumference ng tiyan. Minsan hindi sapat ang timbangan, pero ang tiyan ay nagsasabi ng malinaw. May mga lola at lolo na hindi gaanong tumaba, pero lumalaki ang tiyan dahil sa tiyan-tiyan na taba. Ang taba sa tiyan ang malakas na nauugnay sa asukal sa dugo, kolesterol, fatty liver, at sakit sa puso. Subukan ninyong tumayo ng tuwid, mag-relax at sukatin ang tiyan sa taas ng pusod. Kung lalong lumalaki ang tiyan, lalong lumuluwag o sumisikip ang damit, iyon ay senyales na nag-iipon ng taba sa hindi dapat lugar. Pero sasabihin ko rin ang pangalawang sorpresa. May mga lola at lolo na pumapayat dahil sa pagkawala ng kalamnan, pero hindi naman lumiit ng husto ang tiyan at nanghihina pa rin. Marami ang akala pag pumayat ay mabuti, pero sa totoo ay nawawalan sila ng kalamnan. Ang pagkawala ng kalamnan ay pagkawala ng proteksyon para sa pagtanda. Ang kalamnan ay parang balangkas na sumusuporta. Kapag mahina ito, ang buto at joints ay nahihirapan, ang puso at baga ay mas pinapagod sa galaw, at tumataas ang peligro ng pagkadapa. Kaya kapag pinag-uusapan ang tamang timbang, hindi lang timbang kundi kalidad din ang timbang. Hindi ninyo kailangang maging sobrang payat pero kailangan ang katawang maayos, hindi masyadong malaki ang tiyan, at may lakas pa ang mga kamay at paa. Maraming matatanda na nabubuhay ng matagal ay hindi naman sobrang payat pero mukhang matatag. Matatag ang lakad, malinaw ang isip, iyon ang huwaran na dapat tularan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng madaling larawan tungkol sa tamang timbang sa edad 65 hanggang 70. Para sa maraming matatanda, ang magandang timbang ay medyo puno ng katawan pero hindi malaki ang tiyan. Ibig sabihin may laman pa rin, hindi butot balat, pero hindi rin lumalaki ang tiyan at mabigat. Bakit? Dahil sa ganitong edad,
Kaunting reserba ay nakakatulong kapag nagkasakit o hindi makakain ng maayos. Pero dapat malusog na reserba, hindi taba sa tiyan at sa loob ng katawan. May mga magtatanong, kung sobra na ang timbang ko, dapat bang magbawas? Dapat, pero sa tamang paraan. Ang pagbabawas sa ganitong edad ay hindi para maging payat kundi para maging magaan ang joints, puso, asukal sa dugo, at lalong-lalo na ay mapanatili ang kalamnan. Maraming doktor ang nagsasabi na kung magbabawas, gawin ng dahan-dahan, hindi masyadong mabilis. Kahit ilang kilo lang, kapansin-pansin na ang pagbabago sa lakad. At kung kayo naman ay payat at mahina, ang layunin ay hindi magbawas kundi kumain ng tama para tumaas ng kaunti ang kalamnan at maging matatag ang mga binte. Sa puntong ito, maaaring iniisip ninyo na maganda ang naririnig, pero paano malalaman kung magbabawas o magpapanatili? May simple akong tip. Kapag tumayo kayo mula sa upuan, kailangan ba ninyong sumandal ng malakas sa kamay? Kapag naglakad ng 3 minuto, masyado bang mabilis hingal? Kapag umakyat ng ilang hagdan, masyado bang sumasakit ang tuhod? Kung mabigat, hingal, at masakit. Ngayon, napag-usapan na natin ang pangkalahatang larawan ng tamang timbang para sa mga nasa 65 hanggang 70. Hindi masyadong mabigat para hindi lumaki ang tiyan at mabigat sa joints, hindi rin masyadong payat para hindi mawalan ng kalamnan at madaling madapa. At mahalaga ang tingnan ang tiyan at lakas ng kalamnan. Susunod, sasabihin ko ng mas detalyado kung paano tukuyin ang tamang timbang ayon sa taas at pang-araw-araw na gawain sa madaling paraan, at kung paano kumain at mag-ehersisyo para maabot iyon habang pinapanatili ang kalamnan, para maging malusog, matatag, at mabuhay ng mas matagal araw-araw. Para maging malusog, matatag at mabuhay ng mas matagal araw-araw, pupuntahan natin ang bahaging pinaka-interesado ninyo. Paano tukuyin ang tamang timbang sa madaling paraan at paano i-adjust nang hindi nawawalan ng kalamnan? Una, sabihin ko ng tapat. Sa edad 65 hanggang 70, ang katawan ay hindi na katulad noong 40 hanggang 50. Kung susubukan ninyong ibalik ang timbang noong kabataan, maaaring mag-backfire. May mga nababawasan nga ang timbang pero nawalan ng kalamnan, nanghihina, at lalong dumami ang sakit. Kaya ang layunin ay hindi ang magandang numero sa timbangan, kundi ang katawang madaling mabuhay, matatag ang lakad, hindi hingal, medyo maganda ang tulog, maayos ang digestion, at hindi madalas maospital sa mga bagay na maiiwasan. Paano tukuyin ang tamang timbang? Kung hindi lang sa timbangan, may 2 simpleng paraan na maaari ninyong gawin agad nang walang komplikadong kagamitan. Una, tingnan ang tiyan kasama ang pakiramdam sa galaw. Sukatin ang tiyan sa taas ng pusod, relaxed. Hindi kailangang kabisahin ang eksaktong numero. Sundan ninyo lang kung tumataas ba ang circumference ng tiyan sa paglipas ng panahon. Kung sa loob ng 6 na buwan o 1 taon ay lalong sumisikip ang damit sa tiyan at kailangang lumuwag ang sinturon, senyales iyon ng pag-iipon ng masamang taba. Kapag lumalaki ang tiyan, kasama na ang hingal, hilik sa tulog, pagod pagkatapos kumain, at lumalala ang asukal at kolesterol. Pangalawa, tingnan ang lakas ng kalamnan sa maliliit na gawain araw-araw. Subukan kung tumayo mula sa upuan. Kailangan bang sumandal ng malakas o parang nalulugmok? Maglakad ng mabagal sa loob ng 10 minuto. Mabilis bang tumibok ang puso, hingal, o kailangang huminto ng marami? Umakyat ng ilang hagdan. Sumasakit ba ng husto ang tuhod at parang mabigat? Ang 2 paraang ito ay magbibigay ng malinaw na larawan kung sobra o kulang kayo. Kung sobra ang timbang, ang layunin ay hindi magbawas ng marami kundi sapat lang para maging magaan. Maraming matatanda. Kapag nabawasan ng 3 hanggang 5 kilo lang, ay ramdam na ang pagkakaiba. Magaan na ang tuhod, madaling tumayo at umupo, hindi na masyadong mapagod sa lakad. Mas mabuti ang kaunti pero tama kaysa marami, pero nawawalan ng lakas. Kung naman payat o payat pero malaki pa rin ang tiyan, ang layunin ay dagdagan ang kalamnan, hindi ang taba. Marami ang may manipis na braso at binte pero malaki ang tiyan, senyales ng pagkasira ng kalamnan pero may taba pa rin sa tiyan. Sa ganitong grupo, hindi pagbabawas kundi pagkain at ehersisyo para ibalik ang kalamnan. Ngayon, tungkol naman sa pag-aayos ng timbang para hindi magkasakit, mabuhay ng matagal at mapanatili ang kalamnan, tandaan ang prinsipyo. Sa ganitong edad, para matatag ang timbang ay kailangang mapanatili ang kalamnan. Ito ang tumutulong sa matatag na lakad, balanse at mas mahusay na pagsunog ng enerhiya. Ang pagkawala ng kalamnan ay madaling magkasakit at madaling madapa. Paano kumain para mapanatili ito?
Hindi kailangang kumain ng marami, kailangan lang tama. Sa bawat kain may kaunting protina. Isda, manok na walang balat, karne na walang taba, itlog, tokwa. Marami ang natatakot sa karne kaya kanin at gulay lang. Kulang iyon sa protina. Kulang sa protina ay nawawalan ng kalamnan. Para sa mga kumakain ng kaunti, hatiin sa 3 beses sa isang araw. Bawat kain ay may kaunting protina. Ang kanin o carbohydrates? Marami ang kapag nagpapayat ay pinuputol ang kanin. Pero sa matatanda, bigla ang pagputol ay nakakapagod, nakakayanig, at nakakababa ng asukal, lalo na kung may diabetes. Bawasan lang ang dami. Halimbawa, dati 2 tasang kanin, ngayon 1.5 o 1 lang, pero dagdagan ng gulay at sabaw para mabusog. Huwag hayaang magutom ng sobra dahil madalas ito ay nagreresulta sa labis na pagkain mamaya. Ang gulay naman ay kainin ng marami. Nakakabusog, nakakatulong sa digestion, nakakaiwas sa pagtatae, at nagpapagaan sa pagkain. Ang matatanda na kaunti ang gulay ay madalas mapagod, mainit ang pakiramdam, at hirap matulog. Ang gulay ay simple pero malaking tulong sa pagpapanatili ng timbang. Isa pang mahalaga sa tamang timbang sa edad 65 hanggang 70 ay ang matamis at inuming matamis. Marami ang hindi kumakain ng marami pero araw-araw ay may kape na may asukal, tsaa na matamis, soft drinks o merienda. Ang mga iyan ay mabilis magpataas ng taba sa tiyan. Kung bawasan lang ang asukal sa inumin, natural na liliit ang tiyan at magaan ang katawan. Ito ang pinakamadaling gawin pero malinaw ang epekto. Bukod sa pagkain, kailangan din ng magaan na ehersisyo para mapanatili ang kalamnan. Pero sa ganitong edad, hindi ang dami kundi ang regular at ligtas. Maglakad ng mabagal araw-araw ng 10 hanggang 20 minuto ay napakaganda. Kung sumasakit ang tuhod, pabagalin, maliit ang hakbang, sa loob ng bahay na lang. Bukod dito, umupo at tumayo sa upuan ng ilang beses araw-araw. Napakahalaga nito dahil pinapanatili nito ang kalamnan ng hita at puwet. Ang mga ito ang nagpapasya kung matatag ba kayo. 5 beses lang muna, magpahinga, ulitin kung kaya, huwag pilitin. May nagtatanong, natatakot akong madapa kapag nag-i-ehersisyo. Hawakan ang mesa o matibay na upuan, gawin ng dahan-dahan, unahin ang kaligtasan. At kung nahihilo o hindi regular ang presyon, gawin kapag may kasama sa bahay. Ngayon, gusto kong ikwento sa inyo ang isang totoong buhay. May isang Aling Maria na 68 taong gulang, dati ay tumataba, malaki ang tiyan, palaging pagod kahit saan pumunta. Hindi siya nag-diet nang gutumin ang sarili. 3 bagay lang ang ginawa. Bawasan ang asukal sa kape, kumain ng mas maraming gulay, at maglakad ng 50 na minuto tuwing umaga. Pagkatapos ng 3 buwan, nabawasan lang ng ilang kilo. Pero sabi niya, magaan na ang tuhod, masarap ang tulog, mas masigla ang isip. Iyon ang uri ng tamang timbang na nais kong maabot. Hindi kailangang magbawas ng marami, basta maging komportable ang katawan. Sa puntong ito, siguro ay nai-imagine na ninyo na ang tamang timbang ay hindi isang matigas na numero, kundi isang kalagayan. Hindi masyadong malaki ang tiyan, may lakas ang kalamnan, hindi masyadong mapagod sa galaw, hindi masyadong masakit ang joints, at ang pag-aayos ay sa maliliit na ugali na regular, hindi matindi. Natapos na natin ang pagtukoy sa tamang timbang sa edad 65 hanggang 70 gamit ang tiyan at lakas ng kalamnan, at kung paano kumain at mag-ehersisyo para i-adjust ng hindi nawawalan ng kalamnan. Susunod, pag-uusapan ang mga senyales na tama ang direksyon, kung paano harapin ang pagkakatsyog sa timbang, at kung paano mapanatili ang tamang timbang ng matagal para hindi magkasakit, mabuhay ng matagal at masaya pa rin. Para mapanatili ang tamang timbang ng matagal, hindi magkasakit, at mabuhay ng mas matagal ng hindi nahihirapan o laging nag-aalala, sasabihin ko ang mga praktikal na bagay sa huling bahaging ito. Ito ang mga senyales na alam ninyong tama ang ginagawa, mga karaniwang sitwasyon na nakakawalang gana, at kung paano gawing natural na ugali ang tamang timbang. Una, paano malalaman kung tama ang direksyon? Sa edad 65 hanggang 70, ang senyales ay hindi sa numero sa timbangan kundi sa pakiramdam araw-araw. Kung mas magaan ang lakad, hindi na masyadong sumasandal kapag tumayo. Hindi na nakakaumay ang pag-akyat ng hagdan, maganda iyon. Kung mas malalim ang tulog, hindi na madalas gumising sa gabi. Hindi mabigat ang pakiramdam pagkagising, mas maganda ang mood, tama ang direksyon. May mga nababawasan lang ng 1 hanggang 2 kilo sa ilang buwan,
Pero sabi nila parang bumata ang pakiramdam, iyon na ang tagumpay. Sa kabilang banda, kung nabawasan ang timbang, pero nanghihina, nahihilo, nangangatal, o parang laging nawawalan ng balanse, senyales na sobra ang ginagawa. Madalas dahil sa sobrang kaunti ang kinakain, kulang sa protina, o hindi angkop ang ehersisyo. Sa ganitong pagkakataon, huwag pilitin. Itigil muna, dagdagan ng protina, kumain ng regular, at bigyan ng pahinga ang katawan. Sa ganitong edad, ang ligtas at matatag ay laging mas mahalaga kaysa mabilis na pagbabawas. Isang karaniwang sitwasyon ay ang pagkakatsug sa timbang. Ginagawa na ang lahat ng tama, pero ilang linggo o buwan ay hindi gumagalaw ang timbangan. Marami ang nawawalan ng gana at sinusubukan ang matinding paraan. Sa totoo, normal ito sa matatanda at madalas ay magandang senyales. Bakit? Dahil ang katawan ay nagpapanatili ng kalamnan habang dahan-dahang nawawala ang taba. Hindi bumababa ang timbangan, pero liliit ang tiyan, magaan ang lakad. Sa ganitong panahon, maging mapagpasensya lang. Tingnan ang maliliit na bagay tulad ng oras ng hapunan, dami ng asukal sa inumin, o kung naging tamad sa lakad. Maliit na ayos lang ay sapat na. Tungkol naman sa pagkain sa pista, handaan, o reunion, marami ang nababalisa na masisira ang lahat sa isang kain. Sinasabi ko ng tapat, ang isang pagkain ay hindi nagdedesisyon ng kalusugan. Ang mahalaga ay ang karaniwang ginagawa sa pang-araw-araw. Kapag may handaan, kumain ng masaya, dahan-dahan, at sapat lang. Kinabukasan, balik sa normal. Huwag sisihin ang sarili o mag-ayuno para magbayad. Ang pag-aayuno pagkatapos ng handaan ay nakakapagod at nagiging sanhi ng labis na pagkain mamaya. Isang mahalagang bagay na marami pang hindi napapansin ay ang tulog. Ang kulang sa tulog ay nakakagulo sa gutom at busog, nagpapalakas ng craving sa matamis at merienda. Kung gawing mas maaga at mas magaan ang hapunan, bawasan ang kape sa hapon, malaki ang pagbabago sa tulog. Kapag maganda ang tulog, masigla pagkagising, madaling mag-ehersisyo, at regular ang pagkain. Marami ang nagsasabi na kapag masarap ang tulog, parang agad na gumaan ang katawan. Gusto ko ring banggitin ang isip. Maraming lola at lolo ang nakikinig sa maraming magkasalungat na payo, kaya lahat ng kinakain ay pinagdududahan. Natatakot sa karne dahil mataba, sa kanin dahil sa asukal, sa kaunting pagkain dahil mahina. Sa totoo, ang katawan ay hindi nangangailangan ng sobrang pag-aalala, kailangan nito ay regularidad at katamtaman. Kung sapat ang protina, gulay, kanin na sapat, magaan na ehersisyo, at magandang tulog, maganda na iyon para sa ganitong edad. Kapag magaan ang isip, mas tumutugon din ang katawan. May nagtatanong kung hanggang kailan dapat panatilihin ang ganitong timbang. Ang sagot ay hanggat maaari pero hindi sa pamamagitan ng pagpipilit. Panatilihin sa pamamagitan ng ugali. Kapag naging bahagi na ng buhay, hindi na kailangang isipin pa. Halimbawa, araw-araw na lakad ng 10 hanggang 15 minuto, bawat kain ay may gulay at protina. Bawasan ang matamis. Ang mga iyan ay hindi diet kundi pamumuhay. Gusto ko ring linawin para panatag kayo. Bawat isa ay may sariling tamang timbang, hindi lahat ay magkatulad. May mga medyo puno pa rin na malusog, may mga kailangang mas fit para komportable. Huwag ikumpara sa iba, ikumpara sa sarili ilang buwan ang nakalipas. Ngayon, mas magaan ba ang lakad? Masarap ba ang tulog? Mas kaunti ba ang alalahanin ng doktor sa mga numero? Iyon ang tamang sukat. Kung umiinom kayo ng gamot sa presyon, diabetes o puso, kapag gumaan at lumakas ang katawan, maaaring i-adjust ng doktor ang gamot. Magandang senyales iyon, pero huwag kayong magbabawas ng gamot ng mag-isa. Sundan ang katawan at kumonsulta sa doktor kapag kailangan.